Edward Barber, sumbongero sa nanay? What's up mga kamarites? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Heto nga, sa kakatapos lamang na episode ng I Want ASAP ay kitang-kita nga ang pagsusumbong ni Edward Barber sa kanyang mami Cathy. Pero bago natin simulan at panoorin ang nasabing video, ay magbasa muna ulit tayo ng ilang mga komento ninyo sa aking mga video. Komento ni Rosenda J. Gusto ko Mayward update. Okay po. At komento ulit niya, Rosenda J. Daming kwento. Kailangan po. Kasi kung di ako magkukwento sa vlog, di ba, at magtititigan lang tayo, ay sus, baka ma-bored po kayo. Kaya ginagawa natin ng light ang pagbablog natin, di ba? Kumbaga ang vlog natin ay pinaghihirapan natin at hindi lang tayo upload ng upload, di ba? Paghirapan naman natin ang ating ina-upload, di ba? At ang kanya pang komento, napakaraming komento ni Rosenda J. Salamat naman sa iyong mga comment, Rosenda J. Ang sabi niya, ang daldal mo, pwede pakibilisan magsalita. Siguro ito, tawag dito opposite. Kasi ang bilis-bilis ng salita ko do sa present na video ko. Inopposite ako nito, diba? Baka ibig niya sabihin, medyo pakibagalan ako magsalita, diba? Medyo inaano ko na, sinasanay ko yung sarili ko na medyo light para, alam mo tawag dito, medyo masaya panoorin yung video, di ba, yung binablog natin. Kaya medyo binubuhayan ko na ang aking pagbablog. Hindi yung parang nagbabasa lang tayo, di ba? Baka makatulog ang mga nanonood sa atin, di ba? Kaya kailangan masaya, di ba, habang tayo yung nagbablog. Oh, salamat, Rosenda J, sa napakarami mong komento at napakarami mong suggestion, di ba? Thank you uli. Oh, eto naman, sabi naman ni Texas Long Home 37. Ayan. Bumalik na kay Mayward. Walang makatapat sa inyo kahit sino sa PBB. Bahay ni Kuya. Ang galing nyo. Masaya lahat ang fans ninyo. Lalo na sa aking Mayward. Lang kami. Walang iba. Kahit san hanggang dulo. God bless Mayward. Oy, talaga namang napakalalaki ng kanya mga letra. Nagsusumigaw talaga ang pagmamahal ni Texas Long Home 37 sa Mayward. O, diba? Talagang nagsusumigaw. Oh, si Long Home, ang pagmamahal niya sa Mayward. Thank you sa komento mo. At sabi naman ni Babylin Gobres. Oh, Bless Sunday po, admin. Shout out. Oh, naman po. Hashtag Mayward pa rin. Super galing ng dalawa. Thank you po sa laging update sa kanila. God bless po sa inyo, Admin Josepa. Wow, nakaka-touch naman ang komento ni Babylin Gobres, diba? Oh, God bless din sa inyo. God bless din sa inyong lahat, diba? Laging tandaan, everything is a blessing. Pagsubok man ito o hindi, o isang magandang biyaya, everything is a blessing. Lahat ng bagay ay may dahilan kung bakit ito nangyayari. Okay, ayan na. Nag-uumpisa na naman ang kadramahan ng lola ninyo. O eto, komento naman ni Belen Desena. Alam ni Direk Doji na gaano karami ang fans ng Mayward. Balikan natin yung audition ng PBB. Totoo naman, hindi lang ni Direk Doji. Diba? Kahit ng management, alam nila kung gaano kalakas ang Mayward. Take note, Mayward. Dahil hindi pwedeng Maymay lang, hindi pwedeng Edward lang, diba? O ngayon na nangyayari, diba? Edward lang, Maymay lang. Nagdi-trending pa ba tayo? Diba? Hindi na, kasi nagpapataasan na ng ihe. Diba? Siniset aside niyo yung Mayward. Kailangan nila ang isa't isa. Yun lang masasabi ko, kailangan nila ang isa't isa. Para
magtuloy-tuloy ang ating successful. Wag natin silang bitawan kahit na sinasabi ng management na mag-solo na sila. Pero kung makikita nilang naninindigan tayo sa Mayward, ay walang makakatibag dyan, o di ba? At syempre, di ba, hindi lang pwedeng suporta lang ng mga fans at ng artist, di ba? Makakailangan din natin, di ba, ng ano bang tawag dito, sinasabi, backer. Diba? Kahit sa gobyerno, kahit saan kailangan ng backer, diba? Pag hindi ka malakas sa loob, diba? Pag hindi malakas ang handler mo, o wala rin mangyayari, diba? Tingnan mo naman yung iba, handler, ang lalakas nila sa management, diba? Kahit hindi ganong kalakasan ang kanilang fandom, pero hindi sila nawawala ng project, ng teleserye sa ABS-CBN. Hindi sila nawawalan ng movie, diba? Dahil din yan sa lakas ng handler nila, diba? O, yung mga backer nila, ang lalakas nila sa management, diba? Kaya, tayo na lang ang meron sa Mayward. Supporter na lang ang meron sa Mayward kahit napaka galing at talagang napaka-talented na mga lodi natin. Hindi yan maitatanggi. Alam yan ng management kung gaano kagaling si Edward at si Maymay. Pero ganun talaga, hindi tayo malakas sa loob. Kaya huwag natin bitawan ang dalawang bata dahil tayo lang ata ang meron sila, 'di ba? O kita nyo, binitawan, nagsolo ang Solid Edward, nagsolo ang Solid Maymay, 'di ba? O ngayon, nagtitrending pa ba tayo? Hindi na. Pero kung mag-unite sila sa Mayward, ayan, di ba, ang lakas-lakas natin. Pero okay lang. Decision nila yan. Wala tayong magagawa. Basta masaya tayo sa Mayward. Okay. O, eto, last na babasahin natin inyong mga komento at masyado nang mahaba, baka kayo magsilayasan na, di ba? O, eto sabi ni Rigor Marites. Di rin magtatagal ang relasyon ni Maymay doon sa AFAM. Mayward pa rin hanggang dulo. Ay, nalungkot naman ako sa komento ni Rigor Marites, diba? Pero opinion niya yan, wala tayong magagawa dyan. Siguro sa sobrang pagmamahal niya sa Mayward, diba? Pero ako, kahit love ko ang Mayward, hindi naman ako mananalangin o maghahangad na si Maymay ay mabigo, diba? Sa relasyon niya sa kanyang boyfriend na si Aaron, diba? Kasi alam naman natin, kapag nabigo si Maymay sa relasyon niya kay Aaron, masasaktan naman ang bata, diba? Kaya okay lang, sige, kung saan masaya si Maymay, okay lang yan. Basta support pa rin naman tayo sa Mayward kasi trabaho nila to, diba? Ilabas yung kanyang personal na buhay sa kanyang trabaho. Parang ang pangit kasi yung magwi-wish ka o magdadasal o maghahangad ka na mabigo siya doon para bumalik ulit siya dito, di ba? Wag na ganun. Hayaan na natin siya maging masaya kung saan siya masaya, di ba? Support na lang natin. Pero ito yung aking opinion, di ba? Hindi ko sasaklawan ang inyong paniniwala. Ito yung aking opinion lamang. Respetuhan lang tayo. Okay, kasi love ko rin naman si Maymay. Ayaw ko siyang masaktan dahil napakaraming beses na siyang nabigo sa pag-ibig, nabigo sa lalaki. Nag-umpisa na nga dyan, di ba? Mula pa sa kanyang pagkabata, pagka-baby, di ba? Nabigo na siya sa kanyang ama. Di ba? Hanggang ba naman sa kanyang mga mamahalin at kanyang makakarelasyon, di ba? Ay mabibigo pa rin siya, di ba? Bago pa siya naka-move on sa kanyang boyfriend. Ayan, di ba? I-share naman niya sa atin ang naging karanasan niya sa kanyang first boyfriend, diba? Wag na tayo maghangad na mangyari ulit sa kanya iyon dahil iyon ay isang trauma, diba? Sa mga taong sobrang magmahal at sobrang maniwala, diba? Siya. Move on na tayo. Pasensya na sa mga nagko-comment at hindi ko nababasa lahat ng inyong komento. Talaga namang napakarami. Pumuputok
ang notification ng lola ninyo sa dami na inyong mga komento. At higit sa lahat, kumbaga sa 100% ay 99% ang mga good comment na aking nababasa, diba? Maraming salamat. Pero syempre, may 1% na natitira, gaya nga ng aking sinasabi, hindi lahat ay sasang-ayon sa iyo. Pero okay lang yun. Re-respetohin ko pa rin kayo. Walang problema doon. O siya, move on na tayo dito kay Edward Barber na napakasumbungero sa kanyang Mama Cathy. Eto, panoorin natin bago natin pag-usapan ang nasabing video, diba? At bago rin ma-beast mode o maging nega agad ang mga Team Edward sa pagsasabi ko ng napakasumbungero nito ni Edward Barber. Pero, eto na, pero in a good way naman, na nakaka-good vibes, diba? Dahil ibig sabihin ng pagiging sumbungero ni Edward sa kanyang mama ay pinapakita rito kung gaano ka-close. Ayan, kung gaano ka-close si Edward Barber sa kanyang Mama Cathy, na sa kanyang edad, diba? Nagsusumbong pa siya sa kanyang Mama Cathy, diba? Napaka-cute. Parang bata, diba? Na naglalambing sa kanyang nanay. O siya. Ang dami ko na naman sinabi. Baka magalit na naman kahit napakadaldal ko. Eto, panoorin na lang natin ang nasabing video. Happy Sunday. Okay, thank you so much. Take care. Wait, pero dahil na-inspire kami kay Sir Rafi, let's ask as well the question to Kobe, Angie, and Andy. Complete the phrase, dahil nakilala na kita. Si Angie muna. Wag muna si Kobe, mahirap. Grabe naman to si Edward. Napaka-hard mo naman kay Kobe. Ay, yung hard na sinasabi ko yung nag-away. Ibig sabihin, ganito na komportable ang Kodria kay Edward Barber, diba? Ganyan na sila kakomportable sa isa't isa. Kaya kahit magbardagulan sila, baliwala lang sa kanila yun. Kaya wag natin laging bibigyan ng mali siya ang kanilang mga pinagsasabit, pinagagagawa. Dahil talaga ang mga Gen X, minsan mahirap talagang maintindihan. Ang millennial, kahit papaano, nasasakyan ko pa yung mga millennial. Pero ang Gen X, medyo ang hirap nilang sakyan, 'di ba? Dahil iba ang kanilang iba na ang kanilang banding, talaga namang iba ang kanilang bardagulan. Akala natin ay nag-aaway at nagtatarayan na 'tong mga 'to, yung pala lang nila. Asaran lang nilang paglalambingan lang pala nila 'yun, o 'di ba? O siya. O bakit? Gen Z. O yan, kinorek, Gen Z, hindi Gen X. Gen Z. O, ayan, kinurek ako ng anak ko. Gen Z. Gen Z, hindi Gen Z. O, Gen Z raw. O, Gen Z. Sorry na. Sa mga Gen Z, ang lola ninyo, talaga namang, 1970s pa to. O, ang lola ninyo. Pero kahit papano, ang millennial, nasasakyan ko. Ang Gen Z, Gen Z. Oy, Gen Z. Oy, Gen Z. Gen Z. Pero ang Gen Z ay medyo hindi ko pa talaga siya masakyan, na talaga namang hindi ko masakyan ang kanilang mga trip. O siya. Ituloy na natin ang video. Napakadaldal na naman ang inyong lola! Dapat si Kuya Edward muna Ako? Oo, ikaw. Dapat, by age. Wow. Ano, Edward? Back to you! Go! Angie, gusto ko yan. Sige, by age. Totoo naman sinabi dito ni Andre Abaya, diba? Kuya talaga nila si Edward Barber dito. Dahil si Edward 22, si Angie ata, at saka si Andrea is 19. Si Kobe parang 18 ata ito. Pakikomenta lang sa age nila, diba? Yung pag-usapan ba talaga mga age nila? Lukarit din talaga to si Angie, no? Lukarit din talaga ito, pero in a good way. Kaya minsan nami-misunderstood ng mga tao si Angie kasi pilosopo. Yan, pilosopo ang tawag diyan, 'di ba? Pang light ng mood, 'di ba? Pero kung hindi mo masakyan, laging bibigyan mo ng mali. Ano ba naman tong babae ito, napakataklesa, 'di ba? Pero hindi. Pinapaano lang niya, pinagagaan lang niya ang surrounding, ang mood ng tao. Hindi natin masasakyan yan, pero sila nasasakyan nila yun. At naiintindihan ng mga Gen Z. Yan. Okay? O, ito, ituloy na natin ang kwento, o ang video. Wow. Actually, yun talaga ang sagot ko. Dahil nakilala na
dahil nakilala ko na kayo, proud na ako maging... Aww! Kuya Edward. Oh, yeah. Or dati naiinis kung pag pinupugya yan. Angie! Ito, dahil nakilala na kita, handa na ako. Charot! Hoy! Hoy! Angie! Ikaw talaga, kaya ka nababash eh. Natatawa ako sa mga mukha ng mga kasama niya. Tinan mo si Kobe Brown. Tinan mo, balikan natin yung reaction ni Kobe, ha? Balikan natin yung reaction ni Kobe. Or dati naiinis kung pag pinupugya yan. Angie! Ito, dahil nakilala na kita, handa na ako. Charot! Hoy! Saan? Where? Parang di kami yun, ah. Oh, diba? Nalaki ang mata at nawiwindang talaga sila. Diba? Lukari talaga to si Angie. Diba? Nakakatuwa yung mga reaction nila. O, tingnan mo, balikan naman natin yung reaction ni Andrea, ni Andy Abaya. Or dati naiinis kung pag pinupugya yan. Angie! Ito, dahil nakilala na kita, handa na ako. Charot! Hoy! Saan? Where? Parang di kami yun, ah. Oh, di ba ang cute ni Andy Abaya. Sali kasi ako sa kanya ni Andrea, pero ni Andy Abaya, di ba ang cute na, napaka-pretty ng batang ito, di ba? Para siyang si Mikey Cuangco. Yan, oh, di ba? Paka-pretting bata. Oh, eto syempre si Edward ba. Hindi natin palalampasin ang reaction ni Edward sa sinabi ni Angie. Or dati naiinis kung pag pinupugya yan. Angie! Ito, dahil nakilala na kita, handa na ako. Charot! Hoy! Saan? Where? Parang di kami yun, ah. Oh, 'di ba? Talaga namang nakakawindang itong si Angie. Si Angie, 'di ba? Kung ano ng mga pinagsasabi mo kaya ikaw nababash kang bata. Kaya ka napakataklesa mo talaga, napaka-pilosopo mo talagang bata. Oh, 'di ba? Ayan na, in 3, 2, 1, sugod! O siya, bago nyo pa ako awayin dito. Ako'y nagbibigay lamang ng reaksyon at opinyon. Huwag nyo masyadong seryosohin ang lola ninyo. O siya, ituloy na natin ang video. Ayan, malumanay na ang lola ninyo. Medyo nakainom ako ng Milo, kaya napakataas ng energy. O, diba? Siyempre, mapapansin ninyo, nakahapon ko pa suot itong damit. Siyempre, hindi pa naliligo ang lola nyo. After nitong video to, after ng pagbablog kong to, liligo na ang lola ninyo at baka maamoy nyo na ako at maglayasan kayo. O, eto, tuloy na natin yung video. Charot! Hoy! Saan? Where? Parang di kami yun, ah. Parang hindi ko, handa na. Ay! Nagko ba, Angie? Nagko ba? Handa ka na saan? Hi! Saan, Angie? It's about, it's not about a person, but it's about a career. Tarot, nagpalusot, para din to si para din to si Maymay, oh. Nagpapalusot pa, kumbaga inilaglag na yung sarili niya, tapos biglang lulusot pa, diba? Ayan, sige, paliwanag mo sa barangay, Angie. Paliwanag mo sa barangay. Person, but it's about a career. Dahil nakilala na kita, handa na ako career na yun. Handa na kailangan, yung kaya kong gawin para sa career ko. Charot, gano'n. Aww. What are you doing? Smells like... Teka lang, hindi ako makamove on sa itsura ni Edward ba? Habang nagpapaliwanag si Angie, hindi ako makamove on sa mukha ni Edward Barber. Tingnan nyo, napakakit na bata. Ibubulsa ko talaga to. Tingnan nyo, balikan natin yung itsura ni Edward Barber. Habang itong si Angie ay talaga namang nagpapaliwanag, diba? O, eto. Tingnan natin yung tsura talaga ni Edward. Itutok natin ng bonggang-bongga sa batang ito. Person, but it's about a career. Dahil nakilala na kita, handa na ako career na yun. Handa na kailangan, yung kaya kong gawin para sa career ko. Charot, gano'n. Aww. What are you doing? Smells like... Edward? Smells like... May...
may something pa. But if you want to hear the answer of Kobe and Angie, O, di ba? Napaka-cute ni Edward Barber sa bandang yon, di ba? O, ituloy natin yung video. may something pa. But if you want to hear the answer of Kobe and Andy, let's see it. Next week na. Sorry. Next week na. Next week na daw magpapaliwanag si Andy Abaya. O siya. Yung kwento ko ng video ni Edward Barber na nagsusumbong kay Mami Cathy, ay sa susunod na video na lang natin pag-usapan at panoorin. At ako'y init na sa aking damit. Ako'y liligo muna, ha? Sa susunod na video, pag-usapan natin ang naturang bidyong pagsusumbong ni Edward Barber sa kanyang Mami Cathy. O, paano mga kamarites? Hanggang sa susunod na update dito kina Maymay Entrata at Edward Barber na mas kilala natin sa tambalang Mayward. Ako po muli si Josepa hanggang sa susunod na update at video. Hanggang sa muli, paalam!